Hello Pisces! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo. Kukuha ko ng cards para sa relationship at saka additional cards. Babasahin ko sa inyo yung booklet kasi hindi lahat ng cards na ito ay kabisado ko. News. Ang ibig sabihin ng card na ito, kailangan alam mo yung lahat ng impormasyon bago ka maniwala sa sabi-sabi. Lalo na kung kailangan mo magdesisyon. Yan yung card mo para sa situation. Ito naman yung para sa person mo. Learning. Yung kaalaman ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Nag-aaral ka man or may mga bagay kang tinutuklas. Yung patuloy kang natututo, yun yung isa sa magiging dahilan para maging maunlad ka. Itong news muna ang alamin natin patungkol sa situation mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. May posibilidad kasi na baka yung mabanggit ko ikaw kasi connected ka sa person mo kahit na card niya yon. Four of Pentacles in reverse, Three of Swords at Page of Pentacles. Binibigyan ka ng advice ng mga cards na ito na hayaan mo muna na maging malaya ka. Hindi mo kailangan magdesisyon agad sa mga mahirap na sitwasyon. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na sa pag-aaral. Maybe meron kang mga gusto na sinasakripisyo mo alang-alang sa pangarap. Dalawang cards yung para sa sakripisyo. Pero hindi ka naman masyadong nagdaramdam sa sitwasyon na ito. Sa mga single, matagal ka ring nahirapan na makalimot sa nangyaring hindi magandang experience sa'yo patungkol sa love. Dalawang cards yung nagsasabi niyan. Ang ilan naman sa inyo, nasangkot ka sa third party at sobrang nahirapan ka sa sitwasyon na ito. Pero ang kagandahan nito na ang ilang single, hindi ka nagpa-stuck sa ganitong negative situation. May love na dumating sa buhay mo na mas nagbigay ng katahimikan at totoong love na ikaw lang yung inaalayan. At saka base sa mga cards, hindi naman yung image mo yung kailangan magpa-stuck sa third party kasi marami kang option sa love. Sa mga nasa relationship naman, pinapakita yung katatagan mo. Ni-let go yung toxic na situation or relasyon. Itong card ng person mo ang alamin naman natin, pero ituloy ko lang. Ang ilan na nasa relationship, kahit na mahirap yung sitwasyon, ay pinagpapatuloy mo pa rin yung relationship nyo ng person mo. Kahit na mahirap ang pinagdaanan nyo ng person mo sa relasyon, umayon sa inyo yung kapalaran, naging maganda yung resulta. The High Priestess, the Judgment, at the Sun. Sa cards ng person mo, ang ilan sa inyo, meron siyang inililihim sa iyo. Sasabihin niya lang ito kapag nakapag-desisyon na siya. Itong mga cards ng person mo ang sign na kailangan ng kasagutan, yung mga nagawa niyang aksyon sa nakaraan. At saka yung mga pagkakamaling nagawa, isa yan sa magiging daan para magkaroon ka ng growth at saka renewal na kailangan sa relasyon or sa sarili.
Kung may pagkalito or magulo yung buhay mo, yan ay dahil sa mga nagawa mong desisyon sa nakaraan na kailangan na mabigyan ng solusyon. Kailangan ng pagbabago at mag-move forward. Sa mga single, maybe ikaw ito o yung potential person na gustong-gusto ka, pero akala niya kaya kanyang abutin. Mukhang meron kang binasted, pero pareho naman kayo magkakaroon ng bagong makikilala at saka simula. Sa mga single, pagkatapos ng healing, yung next na makikilala mo ang mas mag-e-enjoy ka. Magkakaroon kayo ng relasyon at saka magiging mas exciting yung buhay mo sa piling niya. Sa mga nasa relationship naman, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng person mo. Pero makukuha nyo to sa communication. Timingan mo yung pakikipag-communicate sa person mo. Kasi importante yung sasabihin niya sa iyo. Kahit na hindi mo maintindihan, kailangan mo pa ring makinig. Kasi merong problem yung person mo na kailangan mong malaman. Kahit mas madali yung makipag-away, mas importante yung malaman mo yung nararamdaman at kung ano yung totoong problema. Basahin muna natin itong mystical card para sa relationship. Release. Pangatlong card mo na ito na kailangan i-let go mo na yung mga lumang paniniwala at piliin yung renewal ng buhay mo or ng relasyon. Alam nyo guys, nung sinabi ko yung may sasabihin na importante yung person mo, nakaramdam ako ng kalungkutan at saka nakarinig ako ng matini sa tenga ko. Ay teka lang, ito yung una ko talaga nakita na card. At saka guys, yung pakikinig, yun yung magbibigay ng clarity sa sitwasyon nyo ng person mo. Magkakaroon ng bagong simula ang relasyon nyo. Card pa rin ito ng person mo ha. Ito naman yung cards para sa relasyon. Babanggitin ko na dito yung para sa career, financial at health. The Emperor, 9 of Wands in reverse at 4 of Cups in reverse. May person na nagpapakita ng kahinaan sa sitwasyon or sa relationship. May person kasi na kulang sa determinasyon at saka yung sumusuko agad. At ang advice ng mga cards, kung alam mong ito yung kahinaan mo, huwag kang mag-focus sa mga challenges. Libangin mo yung sarili mo. Siyempre, hindi yan ganun kadali. Pero kahit paunti-unti, alang-alang sa sarili mo at saka sa mga taong concerned sa iyo, gawin mo. Sa career, magaling ka sa diskarte at saka nagiging maganda yung takbo ng career mo at negosyo. Kailangan ng pasensya at pagkontrol, lalo na sa financial. At ang advice ng mga cards ay kailangan suriin yung financial na meron ka, huwag agad magdesisyon para ma-achieve mo yung financial success at stability. Ang ilan sa inyo ay healthy naman, pero ang ilan, kailangan mo pa rin i-energize yung sarili mo para mapagpatuloy na healthy ang kalusugan. Sa mga single, may potential person na magpupursige na maging karelasyon ka. Sa umpisa, tatanggihan mo ito, pero ang ilang single, magiging open ka na para sa pagkilala sa mga potential person. Ang ilan na nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kailangan sabihin mo sa person mo yung mga kailangan mo sa relasyon. Hindi puro career lang or sarili. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, tingin mo wala nang pinatutunguhan yung relasyon nyo ng person mo, kaya ikaw na mismo yung nag-let go.
At itong additional card na the Devil ay tumutugma na ang ilan sa inyo mas pinipili mo yung hindi stressful or toxic na sitwasyon. Kasi sa card na ito ay pinapakita na parang kinakalaban mo na yung sarili mong happiness. At itong Three of Wands ang nagsasabi na may darating na oportunidad or ikaw mismo yung lalapit na magpapabago sa buhay mo at makakamit mo yung goals mo. Itong Ace of Swords naman ay hindi mo kailangan mag-alala dahil nasa tamang direksyon ka ng buhay mo. Kailangan mo lang ipagpatuloy kung ano yung mga hangarin mo sa buhay. Kahit na may kaharapin ka mang problema, ipagpatuloy yung buhay kasi sa journey mo na tinatahak, merong tagumpay. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 2, 4, 3 wants you to forgive each other. 4, 4, 4 have confidence in yourself and the divine's guidance. 1, 2, 1, 2 trust that these signs mean that you are blessed and your angels want to give you clarity in your life's journey.